work. Na-force. Yun po yung term doon, na-force. Kasi nga, kailangan nila na to sustain yung kanilang daily living. And then, hindi nila namamalayan doon na kung yung bata ay napepwersa na gumawa, akala nila simpleng tulong lang as child work, pero na-involve na doon sa mas hazardous condition. So, na-mention mo yung child work at saka Opo. child labor. Ano ba ang diferensya niyan? Siyempre. Ano ba ang, sa tingin mo, Judy, ano ba ang kaibahan ng child work at saka child labor? Opo. Yung child work kasi, ito yung hindi naman natin pinagbabawal. Kaya hindi siya natin generalize na pag ang bata ay pinagtatrabaho natin, child labor na yan. Pagka child work, ito yung light work na base sa kakayahan ng bata, sa edad niya, kaya niyang gawin. Tapos ito yung hindi siya nalalagay sa panganib dahil sa trabahong ito. Or kung halimbawa, binabayaran siya para sa ganong trabaho, siya naman ay properly compensated. But of course, yung first condition parate ay hindi na ilalagay sa panganib yung bata. Yung kabaligtaran po nun, yun yung child labor. Yun yung kapag ang bata ay may mga physical, psychological, minsan sexual abuses pa na nakukuha dahil sa kanyang trabaho. At yung ano din po na sa child work kasi kasama niya minsan yung mga magulang niya, kaya 'di ba sa atin yung common yung family enterprises, kasi kapag nandiyan yung magulang, merong guidance na sinisigurado na hindi siya na halimbawa pag nagbebenta sa daan, kailan ito child work, kailan ito child labor. Pag nagbebenta ka kasama yung magulang mo, child work yun. Yan. Kasi nababantayan ka, na-supervise ka. Pero kapag ikay nagbibenta sa mga buses, yung umaakyat ka ng buses, anytime pwede kang mahulog or di kaya masaktan, pwedeng mag-fall po siya sa child labor. Also, sa batas natin kasi, meron doon na mga conditionalities na dalawang bagay kung kailan ini-exempt na or kinoconsider natin siya na child work. First is kapag family enterprise. And second, kapag engage siya sa public entertainment. Kaya meron tayong mga child actors and actresses. Ito nga lang, itong pangalawang kategorya ay may kinukuhang work permit. Dahil yung work permit na yun, yung DOLE, sinisigurado din na yung mga conditions sa kanyang pagtrabaho ay base din sa kanyang kakayanan. Kapag ang bata ay nasa edad na below 15 years old, kapag allowed siya sa magtrabaho, no, halimbawa family enterprise nga, pero dapat yung kanyang work hours ay 20 hours lang for a week. Ibig sabihin sa isang araw, 4 hours lang yung ginagawa niya at hindi siya nanganganib. Pagka ngayon, yung edad niya naman ay 15 hanggang 17, yun ay dapat 40 hours lang yung maximum na allowed sa kanya. Yun. Karagdagan po doon, tinitingnan kasi yung pagtulong sana sa bata as child work ay nagbibigay ng karagdagang development para sa bata. Kaya hindi masama na tumulong dun sa ang bata sa magulang kung yung ginagawa niya ay nagiging daan para umunlad yung kaisipan o yung sarili niya bilang bata. But then again, masasabi siyang child labor kung doon sa punto ng pagtulong ay nababaliwala na yung kanyang karapatan at wala nang pagkakataon para umunlad ang isang bata. Halimbawa yung pagtitinda ng sigarilyo sa mga jeepneys, no? Kwan yun, child labor yun, no? Kahit ganun lang yun. Opo. Kasi mapanganib yun. Hazardous. Considering sigarilyo pa yun. Yan sa mga urban areas. Pero ibalik ko muna doon sa kahirapan, no? Opo. Kasi ang kahirapan, ang sabi nga, ang cause o ang dahilan ng kahirapan ay kahirapan. hindi ba intindihan niya dito? Kasi kung mahirap ka, ang pag-iisip mo ay mahirap din. No? Mahirap na, sa mahirap na pag-iisip. No? Ganun talaga yun. No? Kaya sabi niya, ang dahilan ng kahirapan ay kahirapan. Ngayon, dahil sa mahirap na kaisipan, yung hindi tama na kaisipan, may mga ating mga magulang na sabi nila, mas magandang maraming anak dahil kung maraming anak, maraming makakatulong. No? At saka ginagamit talaga nila yung kanilang mga anak para madagdagan ng income ng family. At saka diyan nagsisimula ang karamihan ng ano masasabi mo doon?
Yun po yung hindi nga natin masabi kung ito ay isang kultura ng pagiging Pilipino o isang Masbateño, no? Pero pag yung kaisipan kasi na sige magparami ako ng anak para maraming tumulong sa akin, wala pong masama doon. Pero kung magpaparami ka ng anak at hindi mo na masusubaybayan yung ginagawa ng iyong mga anak at up to the point ma-engage sila sa hazardous condition, medyo something wrong with that. Kasi po, katulad nung sinabi ni Jodeline kanina, between child work and child labor. Okay, marami kang anak, isang pamilya, maraming anak, tumulong sa magulang, good yon. Pero kung ipapahamak mo yung mga anak mo para sa isang gawain na ikamamatay niya o kaya ikapapahamak niya, yun po yung medyo critical doon. Mas nalulubog ang isang pamilya doon sa kahirapan. Kasi mas hindi mo na subaybayan yung mga anak mo na sana ay investment ka, sabi nila, investment. Kung yan ay inalaw po pa mas mag-aral, mas kinilala mo yung karapatan niya, mas maganda sana, mas yung kaisipan ng kahirapan mababago. Ganun po sana. Sige, Jod. Tsaka siguro sa bagay kasi niyan, parang tinitingnan natin yung bata bilang isang kasangkapan or isang pagkakakitaan. Siguro magandang isipin ng mga magulang na once ang bata ay pinanganak, meron na siyang karapatan. At yung mga karapatang yun, dapat na makuha niya sa mga magulang, sa sosyedad. Ganun. Nandun po yung, ang bata ay dapat na nag-aaral, ang bata ay dapat naglalaro, hindi nagtatrabaho. Ang bata ay dapat nakakain ng maayos, ang kalusugan ay nababantayan. Pero sa ganun po, sa child labor kasi, parang lahat ng mga basic rights ng bata ay nababaliwala. At hindi natin siya tinitingnan bilang isang tao. Kasi kung mga magulang man, sila mismo, very particular sila na yung mga karapatan nila ay nakukuha nila, how much more yung mga bata po? Parang, Monsignor, tinitingnan natin ang isang bata bilang mahalagang regalo sa atin ng Panginoon. Ito ay isang buhay, di ba? Sa sinapupunan pa lang, wow, buhay yan bata yan. Kaya po, kung yan ay isang bata, isang tao yan, isang buhay, nagtataglay siya ng mga karapatan. Kaya nga po, doon nagsimula yung United Nations Convention for the Right of the Children. Yung UNCRC na halos lahat sa tingin ko ay nakakaalam yan. Yung survival sana ng bata, yung development sana ng bata, protection bilang magulang, at yung participation, yung pagkilala sana sa bata. Kaya po iyon. Kaya kung yun lang sana ay masunod natin, kilalanin natin bilang karapatan ng bata, bilang mahalagang regalo sa atin ng Diyos. Isang bagay yun sana para kaibahin yung kaisipan ng siguro yung bawat pamilya dyan na hindi sagot sa kahirapan na engage ang bata sa isang hazardous condition. Pero ang nasa isip ko naman ng mga magulang, siguro hindi naman iniisip nila na talaga, may mga magulang din pero sa kahirapan talaga, sabi, ay magkuhan tayo, lahat na ng trabaho ay papasukan natin kahit yung pinaka mahirap, no? Hindi naman talaga maaalis yun, no? Pero ang pag sinabi mong bata, ano ba ang edad niya? Ano ang edad niya kung sinabi child labor na ang nasasaklaw ng child labor law, mga ilang taon? Yun po yung mga below 18 years old. So, below 18? Apo, yun po 18 consider years old. bata. By legal definition po, under Republic Act 9231. So, child pa yung 18? Apo. Below 18? Pag 18 Below 18 po, hindi po. na po siya child. 18 din. Below 18? Below 18. So, 17, 16. Oo. Magbabalik tayo, Judy, Willie, pagkatapos lang itong pagpaalala. So the temple guards came back. The chief priest and the Pharisees asked them, "Why did you not bring him in?" "No man ever spoke like that before," the guards replied. The simple and unsophisticated temple guards recognized your wisdom, Lord. The chief priest did not. Give me a wise and understanding heart as I listen to your word this Lent.
Today, there are over 20,000 Discalced Carmelites living all over the world.